Ang semantika. Ang semantika sa madaling salita ay ang pag-aaral sa kahulugan ng mga salita, parirala, at pangungusap sa isang wika. Ito ay nagmula sa dalawang salitang Griego na sema at simaino. Ang sema ay pangalan na nangangahulugang sagisag o simbolo, habang ang simaino naman ay pandiwa na ang ibig sabihin ay simbolo o ipakahulugan. Upang malinaw na maiparating o maunawaan ang tamang mensahe, mahalagang pagtuunan ng pansin ang kahulugan at ugnayang leksikal ng mga salita, pati na rin ang tamang istrukturang gramatikal ng mga pangungusap. Ngayon naman, atin naman pag-aralan ang tungkol sa kahulugan ng pangungusap. Ano nga ba ang pangungusap? Ang pangungusap ay binubuo ng mga salitang may kanya-kanyang kahulugan. Kapag pinagsama-sama at inayos ng tama, nakakabuo ito ng isang mensahe o ideya. Pero mahalagang matutunan natin na ang pinagsama-samang mga salita ay may tamang balarila o grammar, pero para maging malinaw ang kahulugan ng pangungusap. Halimbawa nito ay dalaga pa ang aking kuya. Makikita natin dito sa pangusap na ito na hindi lohikal ang pangusap na ito. Bakit? Dahil sa salitang dalaga. Ang dalaga ay nangangahulugang walang asawang babae. At ang kuya naman ay nangangahulugang matandang lalaking kapatid. Kaya makikita natin na hindi ito lohikal, hindi magkatugma ang dalawang salitang ito. Kaya dapat mas magandang sabihin na binata pa ang aking kuya. Dahil ang salitang binata ay nangangahulugang lalaking walang asawa. Isa pang halimbawa dito ay ang natuwa ang maliit na bola at ibinusla ang bata. Dito, makikita natin dito na hindi lohikal ang pangungusap. Kung susuriin natin, makikita natin na sinasabi dito na natutuwa ang maliit na bola. Hindi ito tama dahil ang bola ay walang kakayahang makaramdam ng saya. At hindi rin ito nakakagawa ng pagbuhat o pagbato ng bata. Ang mga ganitong uri ng pangungusap ay may tamang balarira, pero wala pa rin itong tunay na kahulugan dahil hindi ito tugma sa mga salita sa tunay na mundo. Bakit nga ba natin pinag-aaralan ang kahulugan ng pangungusap? Ano nga ba ang matutunan natin dito? Kahit na wasto ang grammar o balarila ng mga pangungusap na ito, kung mali ang pagpili ng mga salita, magiging walang kabuluhan ang isang pangungusap. Kaya mahalaga ang ating tamang pagpili at pagsunod-sunod ng mga salita. Ngayon naman, dapat nating alamin na may mga salitang nagkakaroon ng higit sa isang kahulugan sa isang pangungusap. Halimbawa nito ay nahuli si Emilio. Ano nga ba ang kahulugan nito? Nahuli ba siya ng mga pulis? O kaya naman, nahuli ba siya sa isang lugar dahil hindi siya nakapunta ng maaga? Ang halimbawang ito ay nagpapakita kung paano nagkakaroon ng higit sa isang kahulugan ang mga pangungusap depende sa mga salitang ating ginagamit sa pagkakaayos nito. At panghuli, dapat nating alamin kung ang mga kahalagahan ng intonasyon at tono ng ating boses. Ang paraan ng pagbigkas ay nakakaapekto rin sa mga kahalagahan ng pangungusap. Halimbawang pangungusap dito ay ang pangungusap na ito. Dumating si Ana. Kung ganito ang ating pagbigkas na may pagtaas ng tono sa dulo, nangangahulugang tayo ay nagtataka o nagtatanong kung talaga bang dumating si Ana. Pero kung ang pagbigkas ay pagbasa natin ng pangungusap na ito, natanggalin natin ito at magiging
Dumating si Ana. Dumating si Ana. Ganon ang ating pagbigkas ay nangangahulugang alam natin na dumating nga talaga si Ana. Dapat nating alamin na ang kahulugan ng pangungusap ay hindi lamang sa tamang grammar o balarila. Kasama rin dito ang tamang pagpili ng mga salita at pagkakaayos ng mga ito at kung paano ito bigkasin. Kailangang tama ang lahat ng ito para maintindihan natin ang gustong sabihin ng pangungusap. Comprehensial Analysis Approach. Ito ay pag-unawa sa kahulugan ng mga salita at kung paano ang mga ito ay nakaayos sa isang wika. Ginagamit ang pamamaraang ito upang maunawa ng mga semantikong katangian ng mga salita at kung paano ang mga ito ay nauugnay sa isa't isa. Halimbawa nito ay ang man plus human plus adult male. Ang salitang lalaki ay maaaring masuri bilang may mga tambok na tao na sa gustong gulang at lalaki. Ang pamamaraang ito ay tumutulong upang linawin ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng pagtukoy sa kanilang mga natatanging katangian. Dumako naman tayo sa theory of pragmatics. Ito ay ang pag-aaral kung paano ginagamit ang wika sa konteksto. Hindi lang ito tungkol sa literal na hulugan ng mga salita, kundi sa kung paano naiintindihan ang mga salita batay sa sitwasyon, relasyon ng mga nag-uusap at ang layunin ng komunikasyon. Ang kahulugan ay hindi lamang nakasalalay sa mga salita mismo, kundi sa kung paano ginagamit ang mga ito. Halimbawa, una, implikatura. Ito ay direktang kahulugan na naiintindihan ng tagatanggap ng mensahe. Halimbawa, mayroon ka bang lapis? Kung mayroon kang lapis, ang direktang sagot ay oo. Pero kung wala, maaari mong sabihin wala. Wala eh. O naku, wala akong dala. Ang hindi direktang pagsagot ay isang implikatura na nagpapahiwatig ng kawalan ng lapis. Ang pangalawa naman ay aksyon sa pagsasalita o speech acts. Halimbawa, isara mo ang pinto. Ito ay hindi lang isang pangungusap kundi isang utos. Isa pang halimbawa, pangako, babalik ako. Ito ay isang pangako. Pangatlo, konteksto. Ang halimbawa nito, malapit na ang exam. Ang kahulugan nito ay magkakaiba depende kung sinabi. Ang kahulugan nito ay magkakaiba depende kung sinabi ito isang linggo bago ang exam o isang araw bago ang exam. Pang-apat, presupposition. Ito ay ang mga bagay na inaakala ng tagapagsalita na alam na ng tagapakinig bago pa man niya sabihin ang pangungusap. Ang halimbawa nito ay ang kapatid ko ay doktor. Ang presupposition dito ay mayroon kang kapatid. Pangalawang halimbawa, huminto na ang ulan. Ang presupposition dito ay umuulan noon. 3. Panglima, kooperatibong prinsipyo. Ito ay ideya na ang mga tao ay nagsasalita sa paraang malinaw, may kaugnayan, maikli at tama. Ang halimbawa dito ay ang pagsagot ng oo. Sa tanong na, nakapag-aral ka na ba? Kahit hindi pa nag-aral ay isang paglabag sa kooperatibong prinsipyo.
Ang idioma o sawikain ay mga parilala o pangungusap na nagkakaroon ng ibang kahulugan na iba sa literal na kahulugan ng mga salita na nagamit. Halimbawa, idioma, magbuhos ng pawis. Sawikain, ang hirap ay daan sa ginhawa. Ang kahulugan nito ay ang pagsisikap at pagtatrabaho ng gusto ay magdadala sa tagumpay at kaginhawaan. Sa panghalimbawa, idioma, pusong ginto. Sawikain, ang awa ay nasa Diyos, ang hatol ay nasa tao. Ang kahulugan nito ay ang idioma at sawikain ay parehong nagpapahiwatig ng pagiging mabait, mapagmahal at maawain. Ang pusong ginto ay naglalarawan sa isang taong may mabuting kalooban, habang ang sawikain ay nagpapaalala na ang pagpapatawad at pagiging maawain ay mga katangian na dapat taglayin ng isang tao. Sa pangalimbawa, idioma, parang naliligaw na kuting. Sawikain, ang bagong simoy ay hindi pa nakilala ang daan. Ang kahulugan nito ay parehong naglalarawan ang idioma at sawikain sa isang tao na hindi pa sanay o nakakaalam sa isang bagong sitwasyon. Ang parang ligaw na kuting ay naglalarawan sa isang tao na naghahanap ng direksyon o gabay, habang ang sawikain ay nagpapahiwatig na ang isang bagong karanasan ay nangangailangan ng panahon upang masanay. Ngayon, dumako naman tayo sa mga tayutay. Ang mga tayutay ay mga salita o mga pahayag na gumagamit ng mga salitang matalinghaga upang ang pagpapahayag ay mas maging kaakit-akit, matalinghaga, mahulay at mabisa. May mga uri ang tayutay. Una na rito ay ang simile o pagtutulad. Ang simile o pagtutulad ay bituirang pagkakambing ng dalawang magkaibang bagay, tao, lugar at iba pa. Ito ay gumagamit ng mga salitang katulad, tulad, parang, kawamis, kasing, sin, tila, at iba pa. Halimbawa, ang mga pangako mo ay parang hangin. Ang nagamit na simile o pagtutulad nito ay ang salitang parang. Ang mga pangako niya ay parang hangin. Sunod na uri ng tayutay ay ang metapora. Metapora o pagwawamis. Ito ay tiyak na pagkahalik tulad ng dalawang magkaibang bagay at hindi ko gumagamit ng mga salitang tulad ng katulad ng parang at iba pa. Ito ay katulad ng simile, ngunit hindi ito ginagamitan ng mga salitang ito. Ang halimbawa nito ay si Elena ay isang magandang bulaklak. Ito ay tiyak na paghahambing at hindi ginamitan ng mga salitang tulad ng katulad, kawangis at iba pa. Ang pangatlong uri ng tayutay ay ang personifikasyon o pagsasatao. Ang personifikasyon ay ang pagbibigay buhay ng mga walang buhay gamit ang mga katangian ng isang tao. Halimbawa, ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin. Ang mga damo ay sumasayaw. Ang katangiang pantao dito ay ang sumasayaw. At binibigyang buhay niya ang mga damo. Pagmamanabis o hyperbole sa Ingles. Ang pagmamanabis ay pagpapasiti sa kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin, at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Ang halimbawa nito ay, ang pagmamahal ko sa iyo ay singlayo ng buwan. Number 5. Ang metonomiya o pagpapalit-tawag ay isang uri ng tayutay na nagpapalit sa ngalan ng lugar, tao, bagay sa isang parirala, salita o pangyayaring pinagtutungkulan. Halimbawa, pinalakpakan siya sa kanyang pagsasayaw. Pinakita ni Carla ang kanyang galawan. Number 6. Sinikdoke o pagpapalit sa cloud. Ito ay isang pagbabanggit sa bahagi upang sakupin o tukuyin ang kabuuan ng isang bahagi. Halimbawa, ikaw lang ang bibigyan ko ng 100. Tatlong kapatid ang nag-aantay mabigyan. Number 7, ironya o pag-uuyam. Ang pagkutyang pagsabi ng mga salita parang nakakapuri, ngunit ang kahulugan ay may bahid na pag-uuyam.
Halimbawa, ang aking kaibigan ay kasing bait ni Judas. Ang galing tumaldal, hindi niya nasagot ang tanong ni Ma'am.